Kanselado ang lahat ng pribilehyo ng mga preso sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Ibig sabihin, bawal na ang mga bisita kahit paglalaro ng basketball sa loob ng piitan. Patuloy daw kasi ang pagpasok ng mga kontrabando. Ang isang drug convict na bisto pang nakikipagtransaksyon sa labas ng kulungan gamit ang internet. May report si June Veneracion. Sa emergency meeting ng Bureau of Corrections, isang nakabibiglang kautusan ang inilabas ni Director General Nicanor Faeldon na mga preso ang direktang tatamaan. That effective today, all privileges will be cancelled. Dahil kansilado na ang mga pribilehyo ng mga preso, bawal na ang mga bisita, bawal na rin ang mga recreational activity gaya ng paglalaro ng basketball. Mahigit 45,000 inmates ang nakakulong sa 7 penal colony sa buong bansa. Lahat sila ay maapektuhan ng kautusan na kansilado ang lahat ng kanilang mga pribilehiyo. Ang pagkansela ni Faeldon sa mga pribilehiyo ng mga inmate, epekto raw ng patuloy na pagpasok ng mga kontrabando sa loob ng mga kulungan, lalo na sa New Bilibid Prison. Patunay raw dito ang mga nakukumpiska sa mga surprise inspection. Nadismaya si Faeldon dahil meron na raw silang kasunduan ng mga leader ng mga preso na makikipagtulungan sila sa pagtuwid sa baluktot na sistema sa kulungan. So yung initially na 100% na usapang maginoo, ay bumababa kasi parang hindi naman sila seryoso doon sa pagtulong sa atin na i-police yung rank nila. Because we asked them to police their ranks. This is the first time that the privileges of inmates will be cancelled nationwide. Inaasahan ng Bureau of Corrections na maraming inmate at mga kamag-anak ang magagalit, lalo na bukas na simula na naman ang araw ng dalaw. Miyerkules hanggang Linggo ang regular na pagtanggap ng bisita ng mga bilanggo. Kasama rin sa dahilan ng cancellation of privileges ang napabalitang impormasyon ng PNP ng drug convict na si Rustico Igot na nakakulong ngayon sa maximum security compound ng Bilibid. Nagkaroon daw ng drug transaction sa kanyang mga contacts sa Cebu gamit ang internet. Nakapag-video call pang araw ito. Ginalugad kahapon ang kulungan ni Igot, isang cellphone na nakuha. Inilipat siya sa isang preventive cell kung saan mas limitado at mas bababantayan ang kanyang mga galaw. Magkatuwang na nag-iimbestiga ngayon ang Bureau of Corrections at NBI kaugnay ng pamamalakad ni Igot sa mga drug transactions sa Cebu gamit ang internet. June Veneracion, GMA News.